Ito po ay para sa naghahanap ng comparison ng M5 Plus at ng X7. At sa mga nag-request, eto na po yung video. Unahin ko po muna itong Zenlo X7. Ito ay may 80 watts at may price na 3,950. Ito yung sample ng kanyang white light. Ito ay merong 39.6 watts. At ito naman yung kanyang yellow light. Ito ay merong 38.6 watts. At pagdating naman sa kanyang mix or combination light ng white at yellow, ito ay meron na lang 36.7 watts sa single unit ng ilaw. Ito naman ang Zenlo M5 Plus. Ito ay merong 100 watts at may price na 4,400 pesos. Ito yung sample ng kanyang white light. Ng white light ng Zenlo M5 Plus. Ito ay may wattage na 47 watts. At pagdating sa kanyang yellow light, ito ay meron din 47 watts per bulb. At pagdating sa kanyang mixed light, ito ay umaabot na lang ng 43.4 watts sa isang bulb o sa isang unit ng ilaw. Ito naman yung side-by-side comparison ng ilaw nila ng M5 Plus at ng X7. Ito yung kanilang white light. Dito makikita na napakalaki ng diferensya ng ilaw ng X7 compared sa M5. Pero pagdating sa kanilang yellow light, M5 Plus yung nasa ibabaw at X7 naman yung nasa ilalim. Dito mas malaki ang ilaw ng M5 sa yellow light. Pero pagdating naman ulit dito sa mixed light, dito magbabago ulit yung sitwasyon. Mas malapad ang ilaw na sasakop ng X7 kesa sa M5. Pero depende pa rin kung paano mo ito titignan dahil pahaba ang ilaw ng M5. Lux meter testing naman ng Zenlo M5 at ng X7. Dito mas makikita natin kung gaano ba kalakas ang bawat isa. Uunahin ko ulit itest itong X7 at titignan natin kung gaano ba talaga kaliwanag ang ilaw na to pagdating sa ating lux meter. Single unit lang o isang pair or isang piraso lang ng ilaw yung ating tinetest para madali nating makita yung pagkakaiba nila. At umaabot ng 6,600 lux ang ilaw na generate ng X7. Next naman natin itong Zenlo M5 Plus. Ito yung kanyang white light. At ito ang reading sa ating lux meter. Ito ay umaabot ng 5,000 lux para sa white light. Mas mababa ito compared sa X7 na umaabot ng 6,600. Ito naman yung reading para sa yellow light ng X7. Mas maliit ito compared sa M5. Pero pagdating sa lux, ito ay umaabot 8,500 lux. Yan ay para sa yellow light ng X7. At pagdating naman sa yellow light ng M5 Plus, ito ay umaabot ng 4,800 lux. Yan po ay para sa 2 meters na layo ng ating sensor sa ilaw ng M5 Plus. Minsan may nagtatanong kung pwede bang baligtarin yung yellow at white ng bawat ilaw. Ipapakita ko lang dito yung example ng X7 kapag binaligtad nyo yung position ng ilaw. Ito yung kanyang yellow light. At pagdating dito sa kanyang mixed light, magmumukha itong mushroom pag ito ay binaligtad ninyo. Masisira yung cut-off ng ilaw pag binaligtad nyo ito dahil ang malinis na part ng cut-off is nasa ibabaw ng white at ng yellow light. Ito yung ibig kong sabihin. Mas flat yung ibabaw pag ganito yung position or nasa tamang position yung ilaw. Hindi makalat, malinis yung cut-off at hindi nakakasilaw
o hindi masyadong nakakasilaw sa mga kasalubong. Ito ulit yung sample na ilaw ng Zenlo M5 Plus. Kung mapapansin niyo dito sa kanyang white light, ito ay pahaba at medyo parang pa-oval yung shape nito. Hindi masyadong define or hindi masyadong flat yung ibabaw ng ilaw. Kahit pagdating dito sa yellow light, halos same yung itsura ng ibabaw at ilalim ng ilaw. Kaya pag ito'y ating binaligtad, katulad nitong mixed light, ito yung magiging itsura na ng ilaw. Medyo may konting curve doon sa ibabaw. At medyo flat naman doon sa ilalim. Pero pagdating dito sa kanyang yellow light, hindi masyadong halata yung kanyang curve. Mas nahahalata ito pagdating sa kanyang white light. Medyo mas defined kasi yung white light ng ilaw ng M5. Kaya kitang-kita yung pagka-flat doon sa may bandang ibabaw compared sa ilalim na medyo may curve. Pero kung magtatanong kayo, kung meron ba talagang ilaw na medyo pantay yung ibabaw at ilalim nito? Yung hindi magkaiba yung shape ng ilaw, mapaibabaw o mapailalim. Meron naman mga model ng ilaw na ganon yung itsura. Ito yung isa sa mga mini driving light or driving light na parehas yung shape, mapaibabaw o ilalim ng ilaw. Kahit pagdating dito sa kanyang yellow light, hindi masyadong nagbabago yung shape nito. Halos same. Lalo na pagdating dito sa kanyang mixed light. Dito kitang-kita na parehas yung ibabaw at ilalim. Ang ibig kong sabihin ay yung binubugang ilaw, parehas ang shape ng ibabaw at ilalim. Kaya ito, binaligtad ko yung ilaw. Makikita nyo naman na halos walang pinagbago ang output o yung hugis ng ilaw. Same lang sila. May mga driving light users kasi na mas gusto nila na gawing low yung kanilang yellow light. Iba-iba kasi minsan yung preference or yung pagkakagawa ng mga driving light. Meron na naka-standard na white yung low nito. At meron din naman na yellow light yung low ng kanilang ilaw. At high naman nila is yung white light. Iba-iba din kasi minsan yung mga pagkakagawa ng mini driving light. Kaya minsan, hinahanap ng ibang users na maging low nila is yung yellow light. Para sa magtatanong kung anong ilaw ba yung ginamit ko dito, ito ay ang Zenlo M3. Ito ay may 50 watts. Maraming salamat po sa nanood ng aking video. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share at subscribe.